Alam nyo, may isang kwento sa Biblia, halos 2,000 taon na ang nakalipas, pero parang isinulat para mismo sa Pilipinas ngayon. Ito ang kwento sa mga gawa, Kabanata 6. Isang istorya tungkol sa hustisya, hidwaan at higit sa lahat ang tunay na diwa ng bayanihan. Halika't alamin natin kung bakit napakahalaga nito para sa atin ngayon. Pero bago yan, magsimula muna tayo sa isang tanong. Personal to. Pakiramdam mo ba, tunay kang nakikita ng simbahan mo? O minsan ba parang isa ka na lang sa dagat ng mga muka, naliligaw sa dami ng tao? Yung pakiramdam na yan, nako, isa yang napakasakit pero pamilyar na problema. Isang issue na aminin man natin o hindi, laging lumilitaw sa kahit anong komunidad, noon pa man hanggang ngayon. Ito yung pakiramdam na nasa gilid ka lang, hindi ka sentro ng kwentuhan, hindi ka priority. Sa sarili nating wika, napakaganda ng salita para dito. Ito yung kalagayan ng mga nasa laylayan. Sila yung madalas nakakalimutan. Ang ganitong krisis, hindi to bago. Sa katunayan, hinarap to mismo ng pinakaunang simbahan. At kung paano nila ito tinugunan, yun ang malaking aral para sa ating lahat. So, ito ang nangyari. Habang palaki ng palaki yung simbahan sa Jerusalem, habang dumadami yung mga mananampalataya, biglang may sumulpot na problema. Ironically, yung success nila mismo ang nagbunga ng isang masakit na hidwaan sa loob mismo ng kanilang pamilya. Kasi sa loob ng simbahan may dalawang grupo pala. Sa isang banda, andyan ang mga Hebraic Jews. Sila yung majority, tradisyonal at nagsasalita ng Aramaic. Sa kabilang banda, andyan ang mga Hellenistic Jews. Sila yung minority, Greek-speaking at mas sanay sa kulturang Romano. Alam nyo naman, pag may majority at minority, laging may potential para sa di pagkakaunawaan. Dito, sila ang nasa laylayan. At dito na nga sumabog ang problema. Yung mga byuda, partikular yung mga byuda mula sa grupo ng Hellenistic Jews, napapabayaan daw sa araw-araw na pamimigay ng pagkain. At linawin natin hindi ito simpleng, ay sorry nakalimutan. Hindi. Isa itong systemic issue. Ibig sabihin, may depekto sa sistema na nagpapakita kung sino ang binibigyan ng halaga at kung sino ang nakakaligtaan. Ngayon, ang ganda ng naging tugon ng mga apostol. Hindi ito yung simpleng abot tulong lang, hindi ito band-aid solution kumbaga. Ang ginawa nila, lumagpas sila sa simpleng charity. Sabi ng 12, hindi naman tama na pabayaan namin ang ministeryo ng salita ng Diyos para lang magsilbi sa mga hapag. Kung babasahin mo to ng mabilisan, parang ang dating iniiwasan nila yung problema, 'di ba? Pero hindi. Ang totoo, kinikilala nila na mas malalim at mas organisadong solusyon ang kailangan. At dito isinilang ang tinatawag nating diaconic model. Ano to? Isa itong modelo ng paglilingkod na hindi lang nagbibigay ng tulong. Ang focus nito ay ayusin yung mismong ugat ng problema, yung root cause ng injustice. At ang goal, ibalik ang dignidad sa mga kapatid nating nasa laylayan. So paano nila ginawa? Simple lang, sa pamamagitan ng isang pamumuno na marunong makinig. Isang leadership na may tunay na dunong at sensitivity sa kultura ng bawat isa. Napakatalino ng 3 hakbang nila. Una, tinukoy nila kung ano ang kailangan. Hindi lang basta-basta katulong, kundi mga taong puno ng espiritu at karunungan. Quality over quantity. Ikalawa, at ito ang crucial, ibinalik nila sa komunidad ang kapangyarihan. Sinabi nila, kayo ang pumili mula sa inyo. At ikatlo, binitawan nila ang kontrol. Ipinagkatiwala nila ng buo ang responsibilidad. Yan ang tunay na empowerment. 7. Bakit 7? Ang bilang na ito ang naging susi sa plano ng Diyos para ayusin ang isang komunidad na nagkakabiyak-biyak. Pakinggan nating mabuti ang mga pangalan nila. Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas. Mga pangalan na nakatatak na sa kasaysayan dahil sa isang napakatalinong dahilan. At dito natin makikita yung henyo ng plano. Napansin nyo ba sa mga pangalan? Lahat Griego? Isipin nyo yon, para lutasin ang problema ng mga napapabayaang Hellenistic Jews, ang pinili nilang mga leader ay mula mismo sa kanilang grupo. Ito ang tinatawag na cultural competence sa pinakamataas na antas. Hindi sila nagtalaga ng tagalabas para ayusin ang problema. Ang ginawa nila, binigyan nila ng kapangyarihan yung mismong nasa laylayan para sila ang mamuno sa solusyon. Galing, di ba? At ano ang naging resulta? Ito, sabi sa verse 7,
Kaya't ang salita ng Diyos ay lalong lumaganap. At ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem ay mabilis na dumami. Wow! Nung inayos nila ang hustisya sa loob, yung misyon sa labas lumago ng husto. Ang katarungan pala ay nagbubunga ng paglago. Pero syempre, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Etong bago at makapangyarihang modelong ito, agad hinarap ng oposisyon. Si Esteban, isa sa 7, siniraan at pinaratangan ng kasinungalingan ng mga ayaw sa pagbabago. Alam nyo, madalas kapag gumagawa ka ng tama, asahan mo may kalaban. Kaya, ang tanong ngayon, ano na ang ating sagradong tungkulin? Paano natin isasabuhay itong aral mula sa mga gawa sa panahon natin? Una, kailangan nating makita yung malaking pagkakaiba ng simpleng charity sa tunay na hustisya. Okay ang charity, pero madalas panandali ang lunas lang yan. Ang hustisya o diakonya, pangmatagalan yan. Hindi lang simptomas ang tinitira nito, kundi yung mismong ugat ng problema. Ang layunin nito ay hindi lang para gumaan ang pakiramdam natin, kundi para ibalik ang dignidad ng ating kapwa. At yung konsepto ng koinonia o yung pagsasama ng mga Kristiyano, higit pa yan sa simpleng fellowship o kamustahan. Yan ang tunay na diwa ng bayanihan, isang komunidad na sama-samang binubuhat ang bigat ng bawat isa. Walang naiiwan, walang nakakalimutan. Kaya, ito ang hamon para sa ating lahat ngayon. Ang bumuo ng isang simbahan kung saan ang mabuting balita nararamdaman na parang tahanan. Isang lugar kung saan ang katarungan ay hindi lang paminsan-minsan, kundi pang-araw-araw na pagkain natin. Isang lugar kung saan lahat, as in lahat, ay nakikita, naririnig, at tunay na kabilang. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ano kaya ang sistematikong kawalang katarungan sa komunidad natin ngayon ang tinatawag tayo ng Diyos na unahing lutasin? Sa barangay natin, sa opisina, sa ating bansa. Doon sa Acts, nagsimula ang lahat sa mga biyudang nakalimutan. Sino kaya ang mga nakakalimutan natin ngayon?